Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa gamit ng magagalang na pananalita, pagbaybay ng wasto sa mga salita, at paggamit ng angkop na tanong. Ikalawang markahan, una at ikalawang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Ikalawa, makapagbabaybay ng wasto ng mga salitang natutuhan sa aralin o batayang talasalitaan. Ikatlo, makagagamit ng angkop na tanong tungkol sa tao, bagay, lunan at pangyayari. Balik-aral. Isulat sa inyong kwaderno ang tamang sagot. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay gumagamit ng magagalang na salita at X kung hindi. Bilang 1, Hoy, umalis ka. Bilang 2, Salamat po nanay. Bilang 3, Magandang umaga po, Ginoong Castillo. Bilang 4, Bakit ka nandito? Bilang 5, Kamusta ka, Jacob? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, X. Bilang 2, check. Bilang 3, check. Bilang 4, X. Bilang 5, check. Magaling mga bata! Halina at basahin natin ang pag-uusap ni Laarni at Philip. Laarni, alam mo ba na ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa pakikipag-usap sa kapwa? Tama ka, Philip. At may iba't ibang sitwasyon na maaaring paggamitan ng magagalang na pananalita tulad ng pagbati, paghingi ng paumanhin o pahintulot, pagtanggap ng paumanhin o pakikipag-usap sa telepono. Mahalagang maalala at magamit ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay. Tara, hulaan na natin ang mga salita. Ang tamang sagot ay pagbaybay. Ang pagbaybay ng salita ay pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng tamang pagkakasunod-sunod ng lahat na kinakailangang letra. Ang tamang sagot ay panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay mga salitang ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at iba pa. Narito ang mga halimbawa nito at ang kani-kanilang mga gamit. Ano? Ito ay ginagamit para sa hayop, bagay, katangian, pangyayari at ideya. Sino at kanino? Ito ay ginagamit para sa tao. Kailan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa petsa at panahon. Saan?
Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Bakit? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dahilan. Gawain 1. Tukuyin at isulat sa iyong sagutang papel ang gagamiting magagalang na pananalita sa bawat sitwasyon. Bilang 1. Maaga kang pumasok sa paaralan. Dinatnan mo sa silid ang iyong guro na nagsusulat sa mesa. Bilang 2. Nabangga mo ang isang kamag-aral at nahulog ang kanyang mga gamit. Bilang 3. May dumating na panauhin sa inyong silid-aralan. Bilang 4. Ibig mong humingi ng pahintulot sa iyong guro upang lumabas. Bilang 5. Nais mong hiramin ang aklat ng iyong kaklase. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, magandang umaga po. Bilang 2, ipagpaumanhin mo. Bilang 3, magandang araw po, tuloy po kayo. Bilang 4, pwede po ba akong lumabas? Bilang 5, pwede ko bang hiramin ang iyong aklat? Gawain 2. Bumuo ng 2 pahayag o pangungusap na magpapakita ng paggalang batay sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, pagbati. Bilang 2, pagtanggap sa panauhin. Bilang 3, paghingi ng pahintulot. Bilang 4, pagtatanong sa lokasyon ng lugar. Bilang 5, pakikipag-usap sa telepono. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain 3. Punan ng angkop na panghalip pananong ang bawat pahayag. Upang mabuo ang pangungusap, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, blank ang paborito mong ulam. Bilang 2, blank ang pagsusulit natin sa Filipino. Bilang 3, blank ang nanalo sa patimpalak. Bilang 4, blank gaganapin ang iyong kaarawan.
Bilang 5, blank ang taong dapat lapitan kapag ang lugar ninyo ay binabaha. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, ano? Bilang 2, kailan? Bilang 3, sino? Bilang 4, saan? Bilang 5, sino? Basahin at unawain ang kwento. Ang Mahal Kong Lolo at Lola, akda ni Maria Teresa P. Barcelo. Bakasyon nang dumalaw ang pamilya ni Benji sa kaniyang Lolo Benny at Lola Berna sa Bicol. Payak at masaya ang buhay ng kaniyang lolo at lola sa probinsya. Kaya naman gustong-gusto ni Benji ang magbakasyon sa kanila. Salamat at dinalaw ninyo kami, pahayag ni Lolo Benny. Mano po lolo, mano po lola, magandang umaga po. Ang magalang na bati ni Benji sa kanyang lolo at lola. Pasensya na po kayo at ngayon lamang kami nakadalaw. Kamusta po? Tanong ng nanay ni Benji. Ayos lamang. Ang mahalaga nandito kayo ngayon. Saan mo gustong mamasyal, Benji? Tanong ni Lola Berna sa kanyang apo. Naku, Lola, gusto ko lamang kayong makasama. Tutulungan ko kayo sa inyong mga gawaing bahay, pahayag ni Benji. Ito talagang apo ko, manang-mana sa akin, pagmamalaking sabi ni Lolo Benny. Salamat po, ang tugon ni Benji. Nagkatinginan silang tatlo at sila'y nagtawanan. Gawain 4. Batay sa binasang kwento, ibigay ang hinihingi sa bawat tanong. Isulat ang sagot sa loob ng speech balloon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1. Ano-anong magagalang na pananalita ang ginamit sa usapan? Ang tamang sagot? Mano po? Magandang umaga po? Pasensya na po? Kamusta po? Salamat po. Bilang 2, ano-ano naman ang ginamit na magagalang na pananalita sa pagbati? Ang tamang sagot ay, magandang umaga po. Kamusta po? Bilang 3, ano naman ang ginamit na salita sa paghingi ng paumanhin? Ang tamang sagot ay, pasensya na po at ngayon lang kami nakadalaw. Gawain 5. Batay sa binasang teksto, dugtungan ng angkop na salitang panghalip pananong upang mabuo ang pangungusap na nagtatanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, blank ang mga tauhan sa kwento. Bilang 2, blank dumalaw ang pamilya ni Benji sa Bicol. Bilang 3, blank sinabi ng lolo na hindi na dapat kumikilos ang lola ni Benji. Bilang 4, blank mo mailalarawan ang batang si Benji. Bilang 5,
blank ang magagalang na pananalitang ginamit sa usapan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, sino-sino. Bilang 2, kailan. Bilang 3, bakit. Bilang 4, paano. At bilang 5, ano. Gawain 6. Tukuyin ang magagalang na pananalita na ginamit sa bawat sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, magandang hapon po, Ginang Samonte. Bilang 2, maaari ko po bang hiramin ang lapis? Bilang 3, tuloy po kayo. Bilang 4, nanay, siya po ang aking guro. Bilang 5, paalam po sa inyong lahat. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, magandang hapon po. Bilang 2, maaari po ba? Bilang 3, tuloy po kayo. Bilang 4, siya po. Bilang 5, paalam po. Gawain 7. Baybayin ng wasto ang mga ginulong letra upang matukoy ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, ang tamang sagot ay simbahan. Bilang 2, ang tamang sagot ay paaralan. Bilang 3, ang tamang sagot ay pamilihan. Bilang 4, ang tamang sagot ay munisipyo. Mahusay mga bata! Pagtataya. Piliin ang angkop na magagalang na pananalita sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, binigyan mo ng cake ang iyong kuya at nagpasalamat siya sa iyo. Ano ang isasagot mo sa kanya? A. Wala pong anuman. B.
babayaran mo iyan sa akin. Bilang 2, papalabas ka ng silid-aralan subalit nag-uusap sa may pintuan ang iyong guro at ang nanay ng iyong kaklase. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Tumabi kayo. B. Makikiraan po. Bilang 3, isang hapon, nakasalubong mo ang iyong kapitbahay na si Mang Jose sa parke. Paano mo siya babatiin? A. Magandang umaga po, Mang Jose. B. Magandang hapon po, Mang Jose. Bilang 4, kagigising mo pa lamang nang pumasok sa iyong kwarto ang iyong nanay. Paano mo siya babatiin? A. Ano po ang pagkain? B. Magandang umaga po. Bilang 5, naputol mo ang lapis na iyong hiniram. Ano ang sasabihin mo sa iyong hiniraman? A. Pasensya na, hindi ko sinasadya. B. Bakit mabilis maputol ang lapis mo? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, A. Bilang 2, B. Bilang 3, B. Bilang 4, B. At bilang 5, A. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Punan ang patlang upang mabuo ang diwa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa pakikipag-usap ko sa mga matatanda, dapat ay gagamit ako ng blank na pananalita. Sa ganitong paraan ay may pakikita ko sa lahat ng kapwa ko na may respeto ako sa bawat tao. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!